na biktima ng gang. No? Kung tawagin nila ito, labas kasa o loan accommodation. Assume balance fraud operation. Ang pamagat nito, car loan scam na target mga guro. Ibinabala. Basahin ko na po. Nagbabala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa publiko tungkol sa isang sindikato na umano'y nanloloko sa mga guro ng pampublikong paaralan upang mag-apply para sa isang car loan scam. Nako, ito, nalulungkot ako rito. Kasi pangalawang magulang na natin ito nung panahon tayo ay nag-aaral. Pangalawang magulang na ito ng ating mga anak. Bakit kailangan pang ma-scam? Totoo to, nakikita ko to. Marami mga guro madalas nai-scam. Na-scam sa pera, sa pyramiding. Diba? Alam nyo, mababait ang mga guro natin. Madaling maniwala, magtiwala. Lalo na kung nag-aalok dito ay kapwa niya teacher. Na yung kapwa niya teacher, naloko rin. Nakakala kada may maibibigay na kliyente sa mga manloloko, kikita siya. O kaya sa mga estudyante. Naku naman, ilabas na natin itong mga teacher sa mga ganitong scam. Ang bihira naman, no? Para lang kumita ng pera. Tapos sinasabi ng iba dyan na hindi lahat just assume balance scam. Okay naman, meron sigurong mangilan-ngilan na nagkakaroon ng successful transaction. Pero tandaan po natin, sa simula ng ginawa natin ito, breach of contract na po ito. Illegal na po ito. Pinagbabawal na po sa kontrata nyo sa bangko na bawal itong ibenta o isanla o kaya ipa-assume balance. Nasa kontrata po yan. Sinabi ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na ang labas kasa o loan accommodation assume balance fraud operation ay pinamumunuan ng isang AL. So hindi nila binanggit yung pangalan. At pinangungunahan ng kanyang gang, marami ito, na nakabiktima na sa mahigit 60 guro na karamihan ay nagtatrabaho sa mga paaralan sa Pampanga. Pinili ni Undersecretary Cruz na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng suspect at sinabing hindi pa sila nagsasampa ng formal na reklamo laban kay Al sa korte. Hinihikayat ko po ang mga guro na nabiktima ng loan scam na ito ay magpunta sa kanila sa police station dito sa opisina namin or sa opisina ng Highway Patrol Group. Idulog ninyo na yung inyong reklamo ayon naman kay Undersecretary Cruz sa isang press briefing. Ayon kay Cruz, ang paraan ng scam ay hinihikayat ni Al ang mga guro na mag-apply para sa isang car loan na gagamitin ng kanyang barkada upang magsimula ng isang negosyo ng taxi at delivery service. Nangako umano ang suspect sa kanyang mga biktima ng buwanang pagsasauli ng 18,000 hanggang 30,000 at buwanang bayad para mabayaran ang amortization ng mga sinangla na sasakyan. So ang nangyari dito, kaya napakagat yung ating mga guro dahil binigyan ng isang passive income. So it means monthly kikita ang ating guro ng 18,000 to 30,000 at babayaran pa yung monthly amortization sa bangko. Napakasarap na pangako na pwedeng dahil sa naghihirap nating mga guro o maaaring nakaranas sila ng problema sa buhay at nakakita ng pagkakataon, oportunidad na para kumita, nakakalungkot, kinagat po nila yung ganitong scam. Sa ganitong scam po, pinagamit nila yung kanilang pangalan para makapag-loan sa bangko. At pag totoo lang po, pag hindi ito nabayaran, eto na, sila na po ang hahabulin ng bangko. Hindi nila deserve na may stress. Hindi nila deserve na
magulo ang buhay ng dahil sa mga manlulokong ito. So taliwas sa kanyang mga pangako, inuulat ni Undersecretary na ibebenta ni Al ang mga sasakyang ito sa iba sa pamamagitan ng assume balance. So nag-loan na yung mga teacher, akala nila dun sa TNBS o yung transport, kita yung kanilang car loan at nagpagamit sila ng kanilang pangalan. Eto na, ang target pala nung leader ng sindikato, ibebenta ng assume balance scheme. So ang problema natin ngayon, naiwan na ngayon ang problema dun sa ating mga teacher. Swerte na lang kung ito ay mababawi pa ng highway patrol. Paano po pag hindi ito nakita? Siyempre sila na po ang hahabulin ng bangko. Nakakalungkot isipin na may mga ganitong klaseng tao. Totoo lang, dahil sa assume balance na yan, nakakita ang marami ng pagkakataon kung paano makapanloko o makapambiktima ng mga kapwa natin na nangangarap magkaroon ng pagkakakitaan, nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Pero peligro pala ang kanilang ibibigay dun sa kanilang mga napapaniwala. So ito ang isa nating awareness. Pag-ingatan po natin basta-basta magtitiwala sa mga tao na mag-aalok na maaari kang kumita ng malaki. Gagamitin ang profesyon ninyo dahil kasi alam nilang madali kayong mag-loan. At nakikita nilang, totoo lang, para sa akin, ang mga teacher mabilis magtiwala kasi sila nga yung nagtuturo ng mabubuting aral. So yun ang sinamantala na itong mga mapagsamantalang tao, ginamit yung kabutihan ng ating mga guro. Ano man ang iyong profesyon, at pag may isang tao na nag-alok sa inyo, nagagamitin ang inyong pangalan, yan yung approval for sale, yan yung accommodation, hanggang sa mauwi sa assume balance. Pag-ingatan po natin, ang hirap pong magkaroon ng problemang ganito. Pag involved na po ang utang, involved na ang bangko, magbibigay po ito sa inyo ng matinding problema at stress. Sana marami ang na-aware sa kwento ng ating mga teacher. Hindi lang po teacher na pwedeng maging biktima dito. Maaaring kayo na nakikinig sa akin. Pasalamat tayo at narinig nyo yung mga ganitong balita. Hanggat maaari po, nagre-request ako na paki-like, share, para makapagligtas tayo ng mga posibleng maging biktima ng ganitong scheme, yung assume balance.